And let's move to the challenges naman sa hydroponics. Of course, number one natin dyan is yung initial cost. Lalo pag business, medyo gagastos ka talaga sa una, no? Unang-una is greenhouse, and then yung materials ng hydroponics, either kung mag-NFT ka man or mag-drip system. So yun. Yun talaga ang pinaka main challenge ng mga tao. Tinawag ko siyang challenges kasi kaya siyang lampasan. So for example lang, may mga programs yung DA ngayon na maglo-loan ka tapos walang interest for 5 years basta gagamitin mo sa farming. So yun po. Pero meron po ganong mga programs, CDA, pwede nyo pong i-search sa Land Bank. Meron din po sa ACPC, Agriculture Credit Policy Council or Committee. Yun po. Bali ACPC ng DA din po yan. And then challenges in hydroponics, technical knowledge, of course, very important kasi mahirap magsimula ng talagang kung gagamayin mo galing zero, makukuha mo naman pero medyo matagal. And gagastos ka pa ng madami sa mistakes, mga maling gamit, ganun. So, challenge talaga yung technical knowledge and also pag medyo malaki, kailangan mo ding mag-train ng tao. So, yun. And maintenance requirements, kailangan mo i-maintain yung system, dapat marunong ka mag-troubleshoot, mag-detect ng mga problema. So, yun po. And power dependency. Example lang kung may mga kung gusto mo ng NFT, so kailangan niya ng pumps. Yung mga system na kailangan ng pumps, so yun ang challenge kapag nasa remote areas ka, nasa bukid kasi walang kuryente. However, may mga solve na dyan. Of course, nandito na yung mga solar natin. No? Pwede ka na magkabit ng solar para i-run yung pump mo kasi malilit lang naman yung pumps sa hydroponics. Yan po. And risk of system failures, pag medyo complex yung system mo, medyo malaki, so may risk po tayo dyan. And example, yung mga brownouts. So, kasama po yun sa failures sa system failures. Pag nag-brownout, hindi under yung pump, of course, delikado. So, madami namang strategy para ma-backup yan or ma-solve. Pwede kang magawa ng backup power station, bumili ng solar, or may mga portable na kasi na power stations kan yung parang box lang siya. Tapos pwede ka na magsaksak doon, pwede ka na mag-charge. Kina-charge mo lang din siya pagka may kuryente. So, madami na pong options ngayon. Yun nga lang, medyo kailangan mo din mag-invest. Hindi naman kasi siya, although gastos, pero maganda yung effect sa'yo, lalo pagka dependent ka sa kuryente. So, magiging magandang investment din siya. And, of course, yung return. Kasi pagka walang kuryente, mas pipiliin ko pang gumastos kaysa mamatay yung mga halaman, no? Lalo pag malaki yung system mo. Next naman natin is environmental control. So yun, i-maintain po na, challenge din po yung pag-maintain ng environmental conditions like temperature sa loob, yung humidity. So yun, medyo challenge din po yung sa hydroponics lalo sa nag-greenhouse. And water quality, kailangan nyo po din ng magandang quality ng tubig dito. Yung sa grill po is okay na, medyo okay na yan. Tubig ulan, pwede na po yan. As long as mababa lang yung mga initial content niya, mga contaminants. Basta malinis lang po. And crop variety, so may mga crops din po na hindi pwede sa hydroponics, gawa ng madaming limitations.